Magandang umaga sa inyo lahat. Good morning po. Good morning. Siguro let us begin with the prayer. Let us all rise. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we come before you today with open hearts and minds, ready to pause, reflect, and reconnect with you. As we begin this time of recollection, we ask for your presence to fill this space, calm our thoughts, quiet our distractions, and help us to hear your voice more clearly. Guide us in our reflections, help us to see ourselves honestly and humbly, to recognize your grace at work in our lives, and to grow in love for you and for others. May this time be fruitful and renewing, drawing us closer to your will and your heart. We ask this through Christ, our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Sige, upo tayo. Again, good morning to everyone. So gaya po na nasabi ni Brother, kaya pagka ini-invite ako ni Father Danichi dito, oo ako parate because nag-aral ho ako sa JASAMS. Noong graduate ako 1983 ng grade 7. Doon sa ano yan, sa may Indiana, no? Sa may Indiana. Tapos yung katapat nun yung BPI, doon kami nag-PPE. No? Meron pa ba? May JASAMS pa ba doon? Meron pa? Meron. Sabi nila parang under construction ba? Okay. Anyway, ang aking pong isi-share sa inyo, gaya nung maybe you've seen that the tarpaulin na nakalagay doon is about, this Lenten recollection is about Jesus in His suffering fulfilled His mission and His purpose. Does my suffering have a purpose? No? Yung aking bang mga pagdurusa at paghihirap ay meron bang, does it have a purpose? May layunin ba? Because it's very important na makita natin yon. Many people lose hope, nawawala ng pag-asa dahil hindi nila makita yung purpose nung suffering nila. No? That's why they easily give up, no? Pero pag nakita mo na ang suffering mo ay may purpose, magkakaroon ka ng pag-asa, di ba? Magkakaroon ka ng pag-asa. And at sa totoo lang kasi, hindi ba? Lahat naman tayo ay may pagsubok. Amen? Sino dito ang gustong mawala ng pagsubok? Taas ang kamay. Sino gustong mawala ng suffering? Taas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Are you sure? Sure ba kayo? Gusto nyo talaga mawala ng pagsubok? Ha? Kasi sa huling pag-check ko, the last time I checked, yung mga walang pagsubok dun sa parokya ko, sa St. Peter sa Commonwealth, kanina bumaba ako doon sa libingan, doon sa simbahan. Nung bumaba ako doon ko lang nakita, ay, ito yung mga wala ng pagsubok. Bakit? Kasi patay na sila. Uulitin ko, sinong gustong mawala ng pagsubok? Taas ang kamay. Wala na. Di ba? Wala na ngayong gustong Kasi, habang may buhay, may pagsubok. Hindi, ano ba? Parang yung nagte-trending ngayon. Napanood niyo yun? Habang buhay, may Hindi. Totoo naman yun. Habang buhay ay may pag-asa. Di ba? Pero, hanggat buhay din tayo, may pag-asa. Hindi. Habang buhay din tayo, may pagsubok. Amen? No. Kaya nga minsan kaming mga pare, pag may lalapit sa akin, magsasabi, bakit ganito, Father? Bakit ako may pagsubok na ganito? Minsan, pagka medyo wala rin ako sa tamang hulog, sabihin ko talaga, ang kapal naman ng mukha mo, talagang gusto mo, ikaw lang walang pagsubok. Ako nga, may pagsubok, pari ako Tapos gusto mo, ikaw wala talaga. Di ba? Merong mga kumakareklamo sa pagsubok nila. Kung kami nga, pare, binigay na namin yung buhay namin may pagsubok pa rin. Kung nga, linggo, hindi makasimba, tapos gusto mo, wala ka pagsubok. Ano yun? No? Anyway, does my suffering have a purpose? So, 5 points lang ito. No? Kasi
May misa tayo ng alas 12, no? First, what are the purpose ng ating mga trials? First is, God uses our trials and our problems to direct our life. To what? To direct our life. Ang best friend, isa sa mga best friend ko, best nga tapos isa sa mga matalik kong kaibigan ay si Miss Ay de las Alas. Kilala niyo ba siya? No? Kung kilala niyo si Miss Ay de las Alas, alam niyo na ang buhay niya ay hindi comedy. No? Naku, pag nalaman niyo yung mga pinagdaanan niya, hindi comedy ang buhay niya. Pero siya ay komedyante, di ba? So sabi niya sa akin, alam mo, Father, minsan ang hirap ng buhay ko kasi dahil nga comedian ako, pero ang mga pinagdadaanan ko, pang drama. So sometimes mag-a-attend daw siya ng shooting, bagong away siya bagong kaladkad sa kanya bagong yung nangyari sa kanya. Ang gusto niya talaga ay umiyak ng umiyak. Pero pag sinabi ng direktor, action, anong gagawin niya? Magpapatawa. Kasi sa isang shooting, sinong nasusunod? Ang direktor. Same thing with us. No? Sa buhay natin, there's this one great director, ang ating Panginoon, na dapat masusunod sa ating buhay. And ito yung isang totoo. The Lord knows us more than we know ourselves. Tatandaan nyo yan. No? So siguro mga light na pagsubok muna ni Father. Yung mga feeling ko, mga pagsubok din ng mga kabataan ngayon. Ayan. Mga ito muna. Halimbawa, hindi ko talaga gusto magpare. No? Nung ako ay high school, pag sinasabi ng parish priest namin, uy, magpari ka. Ayoko ho. Gusto ko mag-asawa ng maaga. Gusto ko ng 10 anak. Sabi ko, hindi ho ako magpapare. Kaya, graduate na ako ng business management sa Lasal before I entered the seminary. No? Tapos na ho ako ng college. Kaya ibig sabihin, yung mga estudyante dito, kung ano yung pinagdadaanan ninyo, same ng pinagdaanan ni Father nung college ako, nung high school ako, nung elementary ako, ganun. No, kasi iba pagka nasa loob ka ng seminaryo Ako hindi. Kasi pumasok ako, tapos na ako ng college. No? At isa sa mga common na pinagdaanan nyo o pinagdadaanan nyo, no, mga kabataan, na pinagdaanan din ni Father noon, no, na dahil akala ko hindi naman ako magpapare, is na-in love din si Father. Noon. No, kinikilig na kagad kayo. Di ba? Nagka-crush din ako. Halimbawa, nung ako ay high school, nag-high school ako sa Lasal Green Hills na. No? Tapos merong mga soiree. Alam niyo yon? Kasuarey namin ang saints ko. Poveda. Yan. So may mga nakrushan din ako doon sa saints ko. No, merong isa kong crush doon. Tinutulungan ko pag gumawa ng project. Ngagawa akong project, no? Wala rin. Gawa akong project, wala rin. No? Tapos, pero mga ano lang yon, yung mga crush. Hanggang sa nung mag-college ako, dito na sa Taft, no? Meron ako ng business management yung kinuha ko. Meron akong kaklase na parang, nung makilala ko, sabi ko, kung ako, ito na to, Lord. Ito na siya. Ano? Pero nung time na yon, nagsiserve na ako sa parish. Ako ay lector na. I'm already a lector, a choir member, at member ako ng charismatic group. So I prayed to the Lord. Sabi ko sa Kanya, Lord, sagutin lang ako ng babaeng ito. Sabi ko sa Kanya, sagutin lang ako ng babaeng ito, magdadagdag pa ako ng iba pang pagsaserve sa simbahan. Kasi noon, akala ko ganun. Pagka mayroon kang hinihiling sa Panginoon, no? May ginawa ka for Him, hihingi ka pabalik. Hindi pala ganun mag-serve. No? You serve because you love the Lord. Ano sabi ko, pagka sinagot ako nito, magdadagdag pa ako ng paglilingkod. No? So ano nangyari? Sinagot. Sinagot nung babaeng ito, yung kaklase ko.
sobrang sakit. Ouch! Sino sa mga nandito nasa loob ng ating simbahan ang nakaranas ng mabigo sa pag-ibig? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Isa, dalawa. Talaga, Bert? Tatlo. Oh, hindi ba? Kayo din po? Sino yung lalaking yon? Syonga-syonga naman niya? Patay na. O, di ba? Nasa atin ang huling halakhak. No? Anyway, so yun nga, eto pa yan. Di hindi nga ako yung sinagot. Pagka ikaw yung business management sa Lasal, 40 kami, hahatiin kami into 4 groups of 10. Kasi bago kami graduate, magtatayo talaga ng business. Tapos ide-defend namin yon hanggang dulo. Akalain mo naman, sa dinami-dami na makakagrupo ko, nakagrupo ko pa silang 2. So tuwing naglalakad, magkikita, magka-holding hands. Tuwing kakain, pag kumakain kami, eksakto, nagsusubuan. Habang nagsusubuan sila, andun ako sa isang tabi, nagdadasal na lang ako. Oo, nagdadasal ako, sabi ko, Lord, mabulunan sana itong mga hayop na to. No? Hindi ba nila alam na habang ginagawa nila yon, merong isang nagdurusa dito? No? That was 1991. No? 1991. Oh. Tinanong ko si Lord, bakit? No? Sabi ko sa kanya, Lord, bakit ganon? Yung kaklase ko na yon ay matangkad. 5'7". Sobrang ganda. At sobrang talino. Ganon yung katangian niya. So, hindi nga ako yung sinagot. Sabi ko, Lord, bakit ganon? Kung 5'7 siya, 5'11 ako. No? Kung maganda siya, pwede na rin naman. Di ba? Kung matalino siya, matangkad naman ako. Ano ha? So, tinanong ko siya, bakit hindi? Anong year ko siya tinanong? 1991. When you ask the Lord, He will answer you, but not according to your time. You have to wait for His answer. He answered me 9 years after. Tagal, no? With a specific date. March 24, year 2000. You know why? What happened ng March 24, year 2000? I was ordained to the priesthood. So kaya, last March 24, 25 years na akong pare. O, di ba? So kaya pala ayaw ni Lord na maging kami. Why? Because He is the director of my life. He knows me more than I know myself. Iba ang gusto niya para sa akin. Gusto niya ako ay maging pare. Ito pa yon. Ito, parati ko itong kino-homily ngayon. Lalo na ang daming kabataan. This is especially for you. Di ba? Sabi ko noon, when I was younger, gusto ko mag-asawa at ilang anak? 10 anak. I was 21 then. Tandaan nyo to. Sa edad nyo ngayon, mula 15 siguro hanggang mga bandang, sige sabihin na natin hanggang mga bandang 30. Yung gusto ninyo, marami dyan, akala nyo lang gusto nyo. Tandaan nyo yan. Bakit? Di ba? 21 ako. Gusto ko mag-asawa ng maaga para may 10 anak. Yun yung sabi ko kay Lord. Pero sabi ni Lord, mas kilala kita anak. When I turned 40, nung nag-40 years old ako, pari na ako, no, lalabas ako. No? Lalabas ako ng, wala, gigimik. No? Sabi nung cook ko sa akin, no? Sabi nung cook ko, Father, saan ka pupunta? May mali ba sa tanong niya? Wala, di ba? Ganda nung tanong niya, Father, saan ka pupunta? Alam niyo, parang nagpanting yung tenga ko. Sabi ko sa kanya, alam mo, kaya hindi ako nag-asawa, ayokong tinatanong ako kung saan ako pupunta. Tapos sabay alis. Nung nasa kotse na ako, sabi ko, naku, mukhang OA naman yung sagot ko. Tinanong lang naman ako kung saan ako pupunta. Tapos yung sagot ko, ganon. Alam nyo, nung time na yon habang nasa kotse ako, there I realized kung ano talaga yung sarili ko, kung sino ako. Ayoko palang pinapakialaman ako.
I hate it. Pag tinatanong ako kung saan ako pupunta, anong oras ka uuwi, ano gagalawin yung gamit ko, ayoko yun. Alam nyo, nung ma-realize ko yun, ilang taon ako? 40. Sabi ko, thank you Lord, hindi mo ko pinag-asawa, lahat ng asawa, pakialamera. At dapat lang, tama? Pagka kayo kinasal, hindi pa alam nito mga batang to, pag kinakasal kayo, no? Isa sa mga gagamitin doon, sasabihin ng pare, kayong dalawa ay magiging isa na lang. So talagang dapat makikialam kayo sa isa't isa. Tama? No? Kaya sa mga kabataang nandito, kung ayaw niyong pinapakialamang kayo, huwag kayong magkamaling Eksakto. Kung ayaw niyong pinapakialaman kayo, huwag kayong magkamaling mag-asawa. Kasi pag mag-asawa kayo, talagang makikialam at makikialam yan sa inyo. Ayoko. Isipin niyo kung nag-asawa ko, di sana ngayon miserable buhay ko. Dahil may nangingialam sa akin. Sarap-sarap kaya ng buhay ko ngayon. Yun sa pag-aasawa. Ilan gusto kong anak? 10. Eto na nga. Yung isa nalaman ko when I was 40, na hindi ako para doon dahil ayokong pinapakalaman ako. When I turned 50, no? Nung nag-50 naman ako, sabi nung, pumunta kami ng Mindoro. So, paano makapunta kang Mindoro, sasakay ka sa Batangas ng ferry going to Mindoro. So, pagka nagbakasyon ka, nakakapagod din naman eh. No, pagod pa rin. Masaya pero pagod. So nung pauwi, sabi ko doon sa mga kasama kong pare, 6 kami. Ako bibiling ticket sa ferry. Bakit? Gusto ko business class. Kasi 100 pesos lang naman ang difference sa economy. No, tas yung parang kurtina lang yung pagitan. Pero kaya lang doon sa business class, 20 lang kayo. No, 20 lang kayo. Kasi gusto ko matulog. No, gusto ko matulog. Yung 2.5 hours na biyahe from Mindoro going to Batangas, gusto ko makapahinga. No? Ayan. Pagdasakay namin, pasok kaming 6 na pare doon sa business class. Pagdating namin doon, ay salamat, 6 lang kami. Makakapahinga ako. Bago umalis yung ferry, may sumakay na mag-asawa, young couple. May dalang baby yung isa mga 3 years old yung kasama. Hindi pa umaalis yung ferry, yung 3 years old, gumanito na, wah! Wah! Buong 2.5 hours nang gigigil ako. Gusto kong pasakan ng medyas yung bunganga ng bata. Nung ma-realize ko yun, sabi ko, thank you Lord, wala akong anak. Isa nga lang, hindi ko kinakaya, 10 pa. Di ba? Kaya nga minsan, pag kumakain kami sa labas, ang sarap ng kain namin, biglang meron ditong kumakain na may anak na bata, yung anak, hindi mo gagaganon, no? Sa isip-isip ko, buti nga sa'yo. Pinili mo yung buhay na yan. No? Akala ko lang pala gusto ko when I was 21 years old. But the Lord knows me more than I know myself. Buti na lang, nakinig ako sa Kanya. Maraming napapahamak. Bakit? Kasi gustong baguhin ni Lord yung buhay nila, pinagpipilitan yung gusto nila. Di ba iniwang ka na, hinabol mo pa talaga? Oo. Di ba? Pinagpilitan mo yung sarili mo. Ano ngayon? Masaya ka? Marami sa atin ganyan. Ayaw mag-intay sa gusto ng Diyos para sa inyo. Marami sa atin pinagpipilitan kung anong gusto natin. No? Yung time na yon, sipin nyo kung, hindi mo ako sinagot, hahanap ako ng iba. Di sana, may asawa ko ngayon. Di sana, kung may asawa ko ngayon, mukha na ako matanda, my God. Minsan, napapagkamalan pa ako nasa mga 30 plus, kahit 54 na ako. Imagine niyo,
Okay, tanyo. Pag tinatanong ako, anong sikreto mo, Father? Bakit mukha kang bata? Isa lang. Ano yun? Alam niya yun. Wala akong asawa. Tingnan niyo mga itsura nung iba dito. Nako, Diyos ko. Sabi ko nga, lalaban ako ng pabataan sa mga 54 years old na kaedad ko. Lalaban ako ng pabataan. Pero kailangan may dagdag na sabi ko, lalaban akong pabataan sa mga kagaya kong 54 years old. Pero kung pwede, half body naked. Bakit? Hindi lang ho halata, tita, hindi lang ho halata, sa loob nitong mga suot kong ito ay katawang parang si Derek Ramsey. Hello? Bago kaya ako pumasok sa seminaryo, sasali ka sana ako sa body shots. Hindi nyo na alam yon. It's a modeling competition, no? Kaya, sometimes the Lord allows, pero alam ko yun, yung mga nalulungkot dahil pinagpalit, iniwan, ganon, alam ko yung masakit yun pag pinagdadaanan mo. No? Pinagdaanan ko yun eh. Di ba? Masakit yun nung pinagdadaanan ko, pero ngayon, nung binabalikan ko na, hindi naman kasi yun pala ang para sa akin. No? At sa totoo niyan, ngayon nare-realize ko, well, it's her loss, not mine. Hello? Di ba? Sabi nga merong isang lalaki na sabi niya doon sa barkada niya, sabi niya, "Liga, mag-inuman tayo." Sabi niya, "Inuman tayo." Sabi nung barkada niya, "Pre, bakit ka mag-iinuman? Kababasted lang sa'yo nung babae. Bakit gusto kong mag-celebrate?" Sabi niya, "Gusto ko mag-celebrate kasi hindi naman ako ang nawalan. Kasi mahal na mahal ko siya. Dahil hindi ako pinili niya, nawalan siya ng isang taong mahal na mahal siya." Di ba? Sometimes, the Lord uses your trials and your problems because He is directing your life. Okay? So kung may pinagdadaanan kayo ngayon, baka dahil lang may gustong iba ang Diyos para sa inyo. Amen? Pangalawa, bilis pala ng oras, 11:39 na. Pangalawa, sometimes God uses our trials and our problems because He is inspecting us. Una, directing. Second, inspecting us. Merong isang mag-ina, yung anak niyang babae, kakakasal lang, 3 years married pa lang. So, na-realize niya, maraming adjustments when you're just newly married, di ba? May kasama ka na ngayon araw-araw, tapos may anak agad silang dalawa. So, itong babaeng ito, nagsasalita sa nanay niya, "Nay, ang hirap pala ng buhay mag-asawa, ganito, ganyan." Sabi nung nanay niya, "Halika, doon tayo magkwentuhan sa kusina." "Bakit doon pa, Nay?" "Basta halika." Punta silang kusina. Sabi niya, "Anak, bago ka magkwento, magsalang ka muna ng 3 kalan." Alam niyo yung kalan, di ba? Lagyan mo ng tubig yung 3 kalan. Tapos, yung unang kalan, lagyan mo ng carrots. Anong ilalagay? Yung pangalawang kalan, lagyan mo ng itlog. Ano ilalagay? Yung pangatlong kalan, lagyan mo ng kape. Ano yung una? Pangalawa? Pangatlo? Tapos hindihan mo na yung tubig hanggang kumulo. Habang hindi kumukulo, halika magkwento ka ng mga hinaing mo sa buhay. So, sinindihan niya. So, si anak, kwento ng mga pagsubok na pinagdadaanan niya. After 30 minutes, kulong-kulo na yung tubig. Sabi nung nanay, "O anak, hanguin mo na yung una." Ano yung una? Nung nilagay niya yon, matigas pa. Dahil nakuluan na ng 30 minutes, ano nangyari? Lumambot. Sabi niya, "Anak, alam mo ba may mga tao, pag dumaan sa pagsubok, sa kumukulong tubig ng buhay nila, parang carrots nang lalambot. Sumusuko agad sa buhay. Ayoko na. Suko na ako." Diyos ko, 1 beses pa lang nabasted, sumuko na. No? Pangalawa, sabi niya, "Anak, kunin mo yung pangalawa." Ano yung nangyari sa itlog na pinakuluan? Tumigas. Sabi niya, "Meron din, anak, yung mga pagdumaan ng pagsubok sa buhay nila, tumitigas ang puso, galit sa mundo,
galit sa Diyos, sabi niya. Pero anak, yung pangatlo, ano yung pangatlo? Paglapit niya sa kape, pagbukas niya ng takip na amoy niya, yung tapang ng amoy ng kape, ang bango at ang tapang. Sabi niya, pero anak, meron ding mga tao, yung kapag dumaan ang pagsubok, dumaan sa kumukulong tubig ng buhay nila, parang kape, lalong bumabango, lalong tumatapang. Nasaan ka dun sa tatlo, anak? Sabi niya. Nasaan ka dun sa kape sana tayong lahat? Di ba? Sana kape tayong lahat. No? Siguro, sasabihin ninyo, baka kaya ganyan lang mag-talk si Father, wala namang pinagdadaanan ng pagsubok yan. No? Noong 2014, yung aming panganay na kapatid ko, sister ko, na nag-graduate sa PWU, no, nung college, si Tetet Samonte, Samonte siya nung dalaga. Tapos nagturo yun sa Saints ko ng kasi graduate siya ng Nutrition and Dietetics dito. Anyway, nung 2014, namatay yung ate ko. 2015, mami ko. 2016, daddy ko. 2020, my other sister. Nag-graduate din dito ng high school. Si Cecil naman, ang pangalan niya. No? So, ganun yung nangyari sa akin. Naku, grabe yung pinagdaanan ko. No? Pero, no, sabi ko, bakit, Lord? Nagtanong din ako, no? Sa pinagdaanan ko. At nahirapan ako nung pinagdaanan ko yun, no? Alam ninyo, kung ano yung somehow, talagang si Lord magpapadala ng mga tao na malalaman mo yung storya ng buhay and will give you hope and will give you strength. No? So, syempre, namatay ang ate, nanay, tatay. Ang hirap. Until mapanood ko yung story ni Mrs. I don't know if you've heard this story. Storya ni Mrs. Lorelai Go. Nadinig niyo na ba yan? No? Sino si Mrs. Lorelai Go? In-interview siya ni Jessica Soho. Nung in-interview siya ni Jessica Soho, March yung month nun, anong story ng buhay niya? Nung time na in-interview siya, yung panganay niyang anak at susunod na anak, patay na parehas. Both died of liver cancer. Nag-viral yon, yung magkapatid, yung isa chef. Nung in-interview ni Jessica Soho, 3 lang anak niya. Sabi ni Jessica Soho, anong panalangin mo? What's your prayer? Ano gusto mong sabihin sa Diyos? Nung time na yon, yung bunsong anak niya, nasa Singapore na, nagtitreatment kasi may stage 1 liver cancer na rin. No? So, nung kinausap siya, sabi ni Mrs. Lorelai Go, sabi niya, kung hahayaan ako ng Panginoon na humingi ng request sa Kanya, sana ibigay niya na sa akin yung bunso. Tutal, nandun na yung 2 anak ko sa Kanya. Tutuusin, madali lang naman sana yon, di ba? So, ni-request niya yon bandang March. Pagdating ng November, kahit yung bunso niya, namatay din of liver cancer. So, wala na siyang natirang anak. Lahat patay. In-interview ulit siya ni Jessica Soho. Nung in-interview siya ni Jessica Soho, ito yung sabi niya. Sabi niya, I have no right to question God because He knows more than I do. But I am confident and I am hopeful that someday I will see my sons again. And we will smile together again. Yun yung sabi niya. Nung mapanood ko yun, it gave me hope. Sabi ko, oo, masakit yung pinagdaanan ko. Namatay ang ate ko. Namatay yung nanay ko. Namatay ang daddy ko. Pero sabi nila, pinakamasakit na daw ang mamatayan ng anak. At hindi isa ang namatay sa kanya. Hindi 2, 3, lahat namatay. Pero anong sabi niya? I have no right to question God, and someday I'm going to see my sons again. Sabi ko, my God, sino ako para magreklamo? Yung mga nawala sa akin, kung tutuusin, parang si Mommy was already 71, si Daddy was already 71, ganon. Ito 3 anak niya, yung nawala sa kanya. No? Kaya nga ako, sa totoo, parang real talk, nanggigigil ako. Pagka may mga lumalapit sa akin na hindi makamove on, halimbawa asawa, no? Hindi makamove on dahil daw yung husband niya sumakabilang bahay.
Naku, yun ang pinaka-pinanggigigilan ko. Yung nagngangangawa dahil sumakabilang bahay yung asawa niya. Sarap batukan. Bakit? Tanong niyo, bakit, Father? O, tatanungin ko din kayo. Ang ate ba pwedeng palitan? Pwede bang palitan ng kapatid? Hindi. Ang mami pwedeng palitan? Ang daddy pwedeng palitan? Ang asawa? Pwede. Iba nga, buhay pa, pinapalitan eh. Di ba? Tapos ngangawa ka ng ganyan. No? Ang kapal ng mukha mo para magngangawa ka ng ganyan. Ako nawalan, 3, hindi pwedeng palitan. Yung sa'yo, pwedeng palitan, ngangawa ka ng ganyan. Oh. Kaya maraming medyo biglang, pag ginanong ko, nagugulat eh. Pare ba to? Kasi minsan kailangan mong ganunin. Di ba? Kailangan diretso talaga. Real talk tayo dito. Ako'y nawala sa akin, mga hindi pwedeng palitan. Yung sa'yo, pwedeng palitan, nagkakaganyan ka. Eto pa isa. No? So, itong si Mrs. Lorelai Go gave me hope and gave me strength. Doon sa pinagdadaanan. Yung pala, chinecheck lang tayo ng Panginoon. Pag may pinagdadaanan ka, ikaw ba ay parang carrots na you will just give up? Ikaw ba ay parang itlog na titigas na yung puso mo? Galit ka na sa mundo? O ikaw ay kape? Sige, come on, give it on. Hanggat may pagsubok, lalakas lalo ako. Because that's what happened to me. I am who I am right now, hindi doon sa mga magagandang bagay na nangyari sa akin. Ako ay ito ngayon dahil sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan ko. Alam nyo, looking at you, I remember when I was a new priest. Bagong pari pa lang ako, meron akong binigyan ng recollection sa Pasig. No? Ano yung story? Noon wala pa mga grade high school, 4th year high school graduating students. So after I gave them a recollection, nung gabi, pinag-sharing ko sila. Sharing sila. Yung mga bata, mga 4th year, ito yung problema nila ha. Sabi nila, hindi ako mahal ni Mama. Siya ayaw akong payagang pumunta sa party. Mga ganon. Hindi mahal ako ni ganito ni Papa kasi ay mas mahal niya si ganito. Ganon. Until nagsalita, yung isang classmate nila, ang pangalan si Joanna. No? Sabi ni Joanna, kinuwento niya yung storya ng buhay niya. Yung mami niya, yung nanay niya, ang pangarap sa buhay, makapunta ng Amerika. No? So yung dream ng nanay niya. Nung panahon na yon, no? Para magkaroon ka ng jowang afam, para magkaroon ka ng jowang foreigner, ang gagawin mo, makipag-pen pal. Alam niyo pa ba yon? Hindi na, syempre. Pero sila, alam nila. Kung sabihin din nyo, alam yung pen pal. Alam nila. No? Yung mga edad namin, alam namin yung pen pal. Ano yung pen pal? Bibili kayo ng song hits. Hindi na rin nila alam yon. Lahat nasa cellphone na. Song hits, yung parang ano yon, andun yung mga chords ng gitara, ganyan, Pero sa likod na likod nun, may mga picture ng foreigner. May address. Ang gagawin naman, tingnan mo, natatawa si Kuya, siguro may sinulatan din siya doon, no? Pipili ka ngayon. Susulatan mo. Pag sumagot sa'yo, pen pal na kayo. Bahala na kung anong san umabot yon, ganon, no? Yung nanay niya, yun ang dream, makapunta sa Amerika. So nakipag-pen pal sa Amerikano. Okay na. Sabi nung Amerikano, kukunin siya, doon sila gagawa ng pamilya sa States. Ang problema, yung nanay niya, may boyfriend palang Pinoy. Habang nakikipag-pen pal, nabuntis siya nung Pinoy. Nung malaman nung Amerikano, wala na lahat. Ang pinanganak, si Joanna. Nagets nyo? Ito ang kwento ngayon ni Joanna. Isipin nyo when you are young, when you are like 6, 7 years old, you forget makakalimutan nyo yung nangyari sa inyo unless it is something that is traumatic. Natatandaan niya po, 6, 7 years old siya. Basta't mainit ang ulo ng nanay niya, ilalagay siya sa sako, tatalian yung sako, at hahampasin ng isang pirasong walis tingting. Minsan, itatali siya sa puno,
No? For 3 hours, nakatali lang siya, kinakagat siya ng langgam, kung ano-anong insekto, no? 3 oras. Minsan, natabig niya daw yung isang electric pan yata, no? Sabi nung nanay niya sa kanya, hindi mo ba alam na mas mahal pa yan kaysa sa buhay mo? Sinabihan siya nung nanay niyang ganon. Yung isang beses naman, ito yung pinakamatindi. One time, itinali yung kamay niya sa likod. Tapos itinali yung paa niya. Tapos nilagay siya sa bodega ng ipa. Alam niyo ba kung ano yung ipa? Ha? Yung ipa, yun yung ipa. Okay? So alam niyo na kung ano yon. Alam niyo na, ano yung ipa? Oh, alam niyo naman pala eh. Parang palay yata siya, hindi ko din alam eh. Parang palay. So nilagay siya dun sa imbakan ng palay na lang, sabihin natin. For 4 days, hindi siya pinakain. On the 4th day, dinala siya ng pagkain, pero hindi inalis ang tali niya. Gutom na daw siya. So kumain siyang parang aso. Habang yung nanay niya, pinapanood daw siya at ngingiti-ngiti. Ito yung matindi. After niya ikwento yun, sabi niya sa mga kaklase niya, kaya kayo, kahit ano pang nararanasan nyo sa mga magulang ninyo, mamahalin nyo sila. Kasi ako, kahit ganun ang nanay ko sa akin, mahal na mahal ko siya. Kasi kung wala siya, wala rin ako. Yun yung sabi niya. Alam mo, yung mga estudyanteng iba, nakanganga sila. Kala nila yung pinagdadaanan nila, problema na. Paano to si Joanna? Ganun yung pinagdadaanan. At eto yung matindi. When she graduated valedictorian. No? Kaya ako pasensya na po sa mga ibang nandito, parati kong sinasabi, kung wala kayong nanay na kagaya ng nanay ni Joanna, and you did not graduate valedictorian, ibig sabihin, may iba kayong inatupag. Hindi kayo nag-aral ng mabuti. Tahimik kasi yung iba, sa halip na mag-aral, ano inaatupag? Jowa. Ano mahihita mo dyan? Tatanda ka lang dyan. Eto pa, no, parati ko siya ini-invite na mag-7 last words, si Joanna. Kasi she speaks to the youth. No? Nung inimbitahan ko siya sa Kamarin, yung lugar ko dati nung parish priest ako doon, it's a poor community. So yung shinare ko sa inyo, shinare niya rin. Kasi doon sa lugar ko, doon sa Kamarin, napakaraming teen pregnancies. No, kasi they thought that ang akala nila, sa hirap ng buhay, makakalabas sila pagka nabuntis sila, magpapamilya sila. Ganun yung akala nila. No? Maling-mali. So, kaya kinukuha ko siya. Nung nag-talk siya doon, after, nung kinuwento niya yung kinuwento ko, no, sabi niya, kaya kayong mga kabataan, yun ang sabi niya, kahit ano pang dinanas nyo sa buhay, wala kayong karapatang sirain ang buhay nyo. Dahil binigyan tayo ng Diyos ng kalayaang piliin parati ang mabuti at tama. When I met him before pandemic, ano na ang buhay ni Joanna? Kasi pinagtalk ko nga siya ulit sa ibang parish ko. Kumusta ka na? I'm okay, Father, sabi niya. Si mama mo nasaan na? Iniwan na ho kami ng tuluyan. Ako na ho ang nagpapaaral ngayon sa 2 kong kapatid. No? Parang 26 years old siya noong huli kami magkita. Sabi ko, may boyfriend ka na? Ako, Father, wala pa. Itong papaaral nga ako 2 kapatid. Tsaka na yan. No? Sipin nyo, ganun yung pinagdaan. Actually, hindi ako magtataka kung sakali si Joanna nasira ang buhay, tapos ikukwento niya yung buhay niya sa akin, na ganun ang ginawa ng nanay niya. Ay, hindi ko siya I can't blame her. Di ba? Pero dahil naman sa nangyari sa kanya, I can easily blame yung mga kabataan na wala namang ganung nanay tapos hindi nagtatagumpay. Iniwan ng jowa. Oh my God. Problema na yon. Ako nga hindi pinili.
Di ba? Yung iba makareact, hindi ako, iniwan ako. Ako ganito itsura, hindi pinili, ikaw pa ba? Ano ba? Masyadong asyumera. Oh. Di ba? Kaya si Joanna, parati kong doon sa binigay kong example, si Joanna ay isang kape. Hindi nang hina ang loob, ni hindi nagalit sa nanay niya. Di ba? Ni hindi nagalit sa nanay niya. Sabi niya pa nga sa mga kaklase niya, kaya kayo kahit anong pinagdaanan niyo sa magulang niyo, mamahalin niyo sila. Kasi ako mahal na mahal ko ang nanay ko. Dahil kung wala siya, wala rin ako. Sometimes the Lord allows our trials and our problems because He is inspecting us. Ano ba tong anak ko na to? Susuko na? Ganito? No? Number 3, sometimes the Lord allows our trials and our problems because He is correcting us. Kino-correct niya tayo sa mga nangyayari sa buhay natin. No? Itong kukwento ko sa inyo, kilala niyo ba si Brother Bo Sanchez? Ha? Kaibigan ni Brother Bo. Ito daw isang kaibigan niya na tatay at saka ama. Napakabait talaga. Sobrang bait na tatay, sobrang bait na asawa. Kaya lang one time, niyaya siya ng mga kaopisina after work na uminom muna. Inom. No? Okay naman, uminom. Kaso nung mga lasing na, pumunta sila sa isang lugar na magbabayad ka ng babae. Alam niyo, ganon. So, it was his first time to do that in his life. Kasi nga napakabait na asawa at ama. Alam niyo nangyari? First time niya ginawa sa buong buhay niya. After 2 weeks, may tumubong black rashes sa kanyang genital area. Nung magpatingin siya, sabi ng doktor, herpes, na hindi gumagaling. Tuwing bababa ang resistensya niya, lalabas uli siya. Ang mabibigay lang sa kanya is ointment para ma-relieve yung kate, yung discomfort. No? Ganun yung nangyari. Sabi mo, first time niya ginawa, nagkaganon pa siya. Anong sabi niya kay Brother Bo? Sabi niya, you know what, Brother Bo? This happened to me because the Lord is correcting me. Trial ba yung nangyari sa kanya na magkaganon? Yes. Pero nakita niya, sabi niya, because the Lord is correcting me. Sabi niya, kung hindi nangyari sa akin to, baka yung first time na pagpunta ko, magkaroon ng second time. Yung second time, magkaroon ng third time. And who knows, it might even destroy my marriage and my family. Sometimes yung mga hindi magandang nangyayari sa atin is correction ng Panginoon. And when the Lord corrects you, you better listen. Otherwise, something worse might happen to you. May barkada ho ako. Taga dyan lang ako sa Palanan, sa Makati, sa may Arellano. No? Kaya walking distance na lang ang Lasal. Siya yung pinakamagaling mag-basketball sa amin. No? Kaya lang, pari na ho ako noon nung magkaroon siya ng cirrhosis of the liver. No? Pero nung makita, ano pa lang stage 1. So sabi ng doktor, mahahabol pa natin yan. Bibigyan kita ng gamot, pero ang number 1 lang na hindi mo na pwedeng gawin, of course, is uminom ng alak. He did not stop drinking. 6 months lang ang bilis. Pinatawag ako ng mga barkada ko. Sabi, Father, puntahan mo naman si kasi mukhang malala na. Nung puntahan ko sa bahay nila, yung tiyan niya ganyang kalaki, pero butot balat na siya. Talagang wala na. Ganun na. Pero yung tiyan niya ganun kalaki. So, in-anoint ko siya. After kong i-anoint, the next day namatay na. Why? Yung kanyang stage 1 na sakit, is the Lord already correcting him. Amen? But he did not listen. Kaya tayo dapat makikinig sa mga hindi magandang nangyayari din sa buhay natin. Huwag natin ipagpilitan yung gusto natin kasi doon tayo napapahamak. Kung hindi ako nakinig sa Diyos, nung hindi ako sinagot at sinabi ko, ayaw mo ibigay sa akin yung babae yan, maghahanap ako ng iba. Ano nangyari sana sa akin? Wala sana ako dito, hindi ko kayo kausap. Diba? Pero, buti na lang, nakinig ako. Hindi siya. Baka merong iba. Kaya nga ngayon parang, if I am praying for something or asking for something, and it did not happen, parati isa lang ang rason. Yun na yung naging parang motto ko.
Pag hindi nabigay sa akin, it only means one thing. God has something better for me. May mas maganda siyang ibibigay sa akin. So sometimes, the Lord allows your trials because He is correcting you. Kino-correct ka na niya. Kaya lang, matigas lang talaga ulo natin. Halimbawa, nung minsan nag-compile ako, no? Nag-compile ako. Bago ko mag-compile, lahat ng kukumpilan ko ikakasal. So, ang kukumpilan ko noon, 12 couples. 12 couples, so 24 sila lahat. So, dahil hindi naman ako yung magkakasal sa kanila, ako lang magkukumpil, sinabi ko na lahat ng pwede nilang malaman pag sila ay nag-asawa at nagpakasal. No? Because I used to have a TV show sa Channel 5 for 8 years. Ang title, Family Matters. Alam niyo yon? Hindi, di ba? Kaya nga tinanggal na kasi walang nanonood, di ba? Oh, nag-gets niyo na kung bakit. 8 years yun, pero dahil walang nanonood, inalis na, no? Ang dami ko na interview doon na nag-asawa. So, lahat ng natutunan ko, sinabi ko doon sa mga kukumpilan. Isa sa sinabi ko, eto, baka naman kaya kayo magpapakasal. Sabi ko, hindi ko naman sila kilala eh. Baka naman kaya kayo magpapakasal kasi ikaw na babae ka, pinangako ang kanon lalaki na kaya ka pakakasalan dahil ikaw ang mahal dahil ilang beses mo nang nahuhuli na nag-cheat sa'yo. Sabi kong ganon. Naku, wag na wag kang magkamaling pakasalan yan because once a cheater, always a cheater. Yan, yung mga sumagot, na-cheata na yan. Sabi kong ganon. Eh di tapos, natapos yung kumpil ano. After kong mag-kumpil, sabi nung isang babaeng nakinig sa akin, Father, pwede ka ba makausap? O sige, ano yon? Doon po tayo sa likod. Pumunta pa kami sa likod. Yan, parang ganyan, pumasok kami. Pagpasok namin, biglang umiyak na kagad. Father, bakit? Eh, kasi parang ako yung kausap nyo kanina. Sabi ko, bakit? Yung lalaki, yung katabi ko, yung pakakasalan ko. 3 beses ko na siyang nahuli. Yun nga yung sabi niya, para patunayan ako yung mahal niya, pakakasalan niya ako. Father, itutuloy ko pa po ba? Tanga, ako pa tinanong. Di ba? Eh, siyempre, di ko naman sinabi yun dahil pari ako, di ba? Sabi ko sa kanya, Iha, yung pag-cheat nung boyfriend mo, pwede bang hindi mo nahuli? Kayo tatanungin ko, pwede bang hindi niya nahuli yung boyfriend niya? Pwede, tama? Pwede ho, Father. Pwede hindi ko siya nahuli. Ang tanong ko sa'yo, bakit nahuli mo? Masakit, di ba? Trial yon, suffering yon, na nahuli mo siya. Tama? Opo, Father. Pero bakit, why did the Lord allow na mahuli mo siya? Baka may sinasabi sa'yo. Baka sinasabi sa'yo that I don't want that person for you. Nasa sa'yo na kung ipagpipilitan mo kung anong gusto mo. Kaya nga ho, Father, itutuloy ko. Babamalay ko sa'yo. Diba? Pinahuli na nga sa'yo ng Panginoon eh. Hindi ko sinabi na to, di ba? Yun ang gusto ko sabihin. Pinahuli na nga sa'yo ng Panginoon. Tutuluyan mo pa yan? Huwag kang... marami sa atin, ganyan. Tama, mali. Pagpipili tayo, mahal ko siya eh. Tandaan nyo to, yung mahal-mahal na yan, lumilipas yan. Sino ho may mga asawa dito? Taas ang kamay. Ayan, taas ang kamay. Yung medyo matagal-tagal na. Ayan, si Kuya. Kuya, ilang taong ka ng kasal? 25. Dati, pagka magjowa-jowa pa lang, magkadikit pa lang yung braso niyan, kinikilig ka na, tumatayo na balahibo mo. Tama? Kayo ho ba hanggang ngayon, ganon, pag sumayad yung braso mo sa asawa mo, tumatayo yung balahibo mo? Hindi na. Wala na! Wala na! Maniwala kayo sa akin. Kung akala nyo forever natatayo balahibo nyo, hindi. Wala. Diyos ko. Yan, ha? So sometimes the Lord allows our trials because He is correcting you. Number 4. Sayang, dami ko example, kaya lang, sorry, Father. Number 4. Sometimes the Lord allows our trials and our problems because He is protecting you. Sa layman's term, when the Lord is protecting you, it is what we call blessing in
blessing in disguise, no? Merong mag-ama na dun sa baryo nila, ang kanilang means of parang kinabubuhay, pag-aalaga ng kabayo, no? Yung tatay, tapos yung kanyang only son na 19 years old. So yung pinakamayaman na kababayan nila, kabaryo nila, ang kabayo ay 9. Yung pinakamayaman, ilan ang kabayo? 9. Sila isa lang kabayo. One time, habang natutulog sila, hindi nila nailak yung kulungan, nakawala pa yung isang kabayo. So sabi ng mga kapitbahay the next day, ano ba yan? Isa na nga lang kabayo nyo, nawala pa. Bad luck yan sa inyo. Bad luck daw. Sabi ng tatay, bad luck? Good luck? Who knows? Sabi ng tatay. Tapos, after 3 days, nagulat yung nagising yung mag-ama. No? Nagising yung mag-ama. May tumatakbong kabayo, ang dami. Paglabas nila, yung isang kabayo nila, nakadagit ng 12 kabayo. So ilan na kabayo nila? 13. Sila na ang mayaman. Di punta na naman yung mga kapitbahay. Sabi ng mga kapitbahay, grabe kayo na pinakamayaman dito Good luck yan sa inyo. Sabi na naman ni tatay, good luck? Bad luck? Who knows? Dahil nga yung mga kabayo, kung san-san lang naman nadagit nung kabayo nila, some of the horses are wild horses. So nung minsan, itong anak na binata, 19 years old, tinusubukan niya i-tame, sinakyan niya para umamo. Yung isa sobrang wild. Pagsakay niya pa lang, nagwala yung kabayo, tumalsik siya. No, layo ng tinalsikan. Unang bumagsak yung balakang niya. So bali ang balakang hanggang paa. Nasimento. Yung buong balakang niya hanggang paa. Sabi na naman ng tatay, ano ba naman yan? Iisa na nga lang ang anak mo, nasimento pa, baldado pa. Alam mo, bad luck yan sa inyo. Sabi ng tatay, good luck, bad luck, who knows? No? After 3 days, may dumating sa baryo nila, 2 truck ng sundalo. No? Pero walang laman. Yung isang sundalo ang nagmamaneho yung general. Yung isang sundalo ang nagmamaneho major. No? Tapos, pagdating doon, bumaba yung general. May dalang megaphone. Sabi niya, mga kabaryo, lahat ho ng sundalo nating pinadala sa gera, patay na. Ngayon ho, kailangan tayo magpadala ng mga anak niyong binata. Papilahin nyo yung mga anak niyong binata at pipili kami ng ipapadala sa gera. Di nakapila yung mga binata, isa-isa. Sakay ka! Yung mga magulang nag-iiyakan kasi wala, nangangamatay lang naman yung mga sundalong pinapadala. Pagdating doon sa ano ba nangyari? Nakasimento, sabi nung general, ano nangyari sa'yo? Nahulog ako sa kabayo. Kailan gagaling yan? Kasama ho yung therapy, sabi ng doktor, mga 5 taon. Hindi ka pwede, maiiwan ka. Tapos yung susunod, sakay, nag-iiyakan yung mga magulang. Hindi na nila makikita yung anak nila. Naiwan siya. Sabi na naman ng mga tao, buti ka pa, kasama mo pa yung anak mo. Yung mga anak namin, wala na, hindi na namin makikita. Grabe, good luck yan sa inyo Sabi na naman ni tatay, good luck, bad luck, who knows? Only God knows. Only God knows. Kung yung nangyayari sa'yo ay good luck o bad luck. Nung minsan, meron ako dating napanood na isang artista, no? Tapos yung napang-asawa niya, isa sa pinakamayaman, aakalain mong good luck. Tama? Tapos recently, grabe, yung pag-aaway nilang dalawa, sinahuli niya yung lalaki, merong iba, may ganito, tapos nag-aaway sila sa social media. You would think na naka-jackpot siya and that is something na good luck. Yung pala, ganun yung mangyayari. Good luck, bad luck, who knows? No? Sometimes the Lord allows our trials because He is protecting us. Parang isang lalaki na yung kanyang sinasakyang barko, lumubog, siya lang ang nabuhay. No? Nandun siya sa isang isla. Sabi niya, araw-araw, he's praying for a rescue team to come, to save him. Walang dumadating. After 6 months na nandun siya, nakagawa na siya ng matitirhan niya. Gawa sa dahon ng niyog. Parang may bahay-bahay siya doon. One time, habang kumukuha siya ng pagkain, pagbalik niya,
Nasusunog yung kanyang bahay-bahayan. Di sinubukan niyang patayin, kumukuha siya ng tubig, but it's too late, natupok talaga. Galit na galit siya sa Diyos. Sabi niya, bakit ka ganyan? Unfair ka. Ilang buwan na ako nagdadasal para may sumagip sa akin dito. Wala kang pinapadala. Ngayon, pati yung tinutuluyan ko pagka may araw at saka umuulan, kinuha mo pa. Tapos iyak siya ng iyak hanggang nakatulog siya. After 2 hours, nagising siya, may maingay. Paggising niya, nakita niya, 6 na speedboat dumadating. Nakalagay sa gilid, rescue team. No, ditakbo siya kagad. Naku, sabi niya, thank you. Paano niyo nalaman na may tao dito? No? Paano niyo nalaman na may tao dito? No? Paano? Sige, ikaw na magkwento dito. Joke lang, ha? Paano niyo nalaman? Sir, sabi niya, Sir, nakita po namin yung ginawa ninyong smoke signal. Di ba galit nga siya sa Diyos? Sabi niya, bakit mo sinunog yan? Yung pala, yung akala niya na kamalasan, it finally protected him and saved him. No? Sometimes the Lord allows our trials and our problems because He is protecting us. So many stories. Kung mapapanood nyo sa, meron ako nabasa dati na nakaligtas sa Twin Towers sa New York. New York ba yon? Nakaligtas. Alam nyo, hindi kayo maniniwala. Yung iba as simple as natapunan ng kape. Nung natapunan ng kape, kamalasan, umuwi ng bahay, nagpalit ng damit. Na habang nagpapalit siya ng damit, nakita niya yung opisina niya gumuguho, yung Twin Towers. Na kung hindi siya nagpalit ng damit, kasama siya dun sa gumuho. Kaya nga sabi doon the next time that you're caught in a traffic, the next time that something this like that happened to you, no? Huwag kang magpanik. Maybe, kaya nangyari yon, merong ibang gustong gawin ng Diyos. Maybe He is saving you from something. No? Baka sinasagip ka niya. Okay? So, and lastly, ano na yung una? Sometimes, God allows our trials and our crosses to direct our life. Second, inspect us. Third, correct us. Next, protect us. And lastly, sometimes the Lord allows our trials and our problems to perfect us. Tandaan ninyo, yung mga santo ho, grabe ang trials ng mga yan. Wala sa kaligingan ng mga pinagdadaanan natin. Walang-wala. No? Halimbawa, sa April 24 po, aalis ako, I'll be going to Europe. No? Punta ako sa Europe para sa canonization ni Carlo Acutis. Kilala niyo ba siya? Si Blessed Carlo Acutis, magiging saint na. Anong story niya? Since simula noong siya ay mag-first communion, nagsimba na siya araw-araw. Imagine niyo, 14 years old, araw-araw ka magsisimba. But when, hindi lang, 8 years old, bale. 8 years old pa lang siya nung mag-first communion, araw-araw na siya nagsisimba. Ang favorite niya na hobby is yung compilation ng Eucharistic miracles. When you say Eucharistic miracles, kapag yung ostia, yung ostia, na di ba yung body of Christ, no? Ano yung kinompile niya? Kapag yung ostia naging flesh talaga, naging katawan. One time, yung nangyari sa Lanciano, Italy, yung pare mismo, hindi naniniwala. Sabi niya, totoo ba talagang nagiging body of Christ to? Nagduda din siya. Right in front of his face, yung ostia na kinonsecrate, nagkaroon ng dugo at yung kulay puti, naging kulay pink na laman. So they brought it sa mga doktor, not telling the doctors na galing yun sa misa. Basta pina-check lang nila. Ano ba tong na to? Na hinakita kami, pina-check nila. Hindi na sinabing galing sa misa. Nung inspect ng doktor, sabi ng doktor, it is human flesh. It is human flesh, particularly it's part of the heart. Nandun pa rin ho yun sa Lanciano, Italy, pag pumunta kayo. Yun yung mga kinocompile ni Carlo Acutis. Isipin mo, ang bata-bata mo, super bait mo, araw-araw ka nagsisimba,
Tapos nung 14 years old ka, magka-leukemia ka and experience pain ng 14 years old ka. Sipin nyo nga. Oh. Pero si Carlo Acutis offered that pain to the Lord. He offered that pain. Masakit yon. He offered that pain to the Lord. Oh. Ano nangyari ngayon? Siya ay Blessed Carlo Acutis ngayon. After 16 years, hinukay yung katawan niya. Walang nagbago. Kung paano siyang nilibing, ganun pa rin yung itsura niya. I-search nyo, Carlo Acutis. Sobrang gwapong bata. Magiging saint na siya sa April 27. Karamihan ng mga santo, grabe ang pinagdadaanan because they are being perfected by the Lord. Kaya nga, yung inyong mga pinagdadaanan ngayon, no, should purify you, should make you a better person, not bitter persons. Marami kasi iba sa atin, yung mga pinagdadaanan nila makes them bitter, not better. Yeah, kaya nga sinasabi ko sa inyo, di ba? I am who I am right now, hindi dahil sa mga magagandang nangyari sa akin, pero sa lahat ng trial na pinagdaanan ko sa buhay. No? Kaya kung may trial kayo, hanapin ninyo kung si Lord nga eh. Jesus fulfilled His mission and His purpose because of His suffering. Tandaan nyo, because Jesus is also a human being, natakot siya. Sobrang takot niya. Nung nagdadasal siya sa Gethsemane, gano'n ka natakot si Jesus? Yung kanyang pawis naging dugo. Sa sobrang takot niya. At sabi niya sa kanyang ama, kung posible, my dear Father, huwag ko nang pagdaanan ito. Sa sobrang pain at takot niya. Kung pwede, huwag ko na hong pagdaanan ito. But not my will, but yours be done. After the passion and death, comes the resurrection. Tayo din ganon. May mga pagdadaanan. Hanggat buhay kayo, maniwala kayo sa akin. Kaya gustong-gusto ko tong talk na to eh. Kasi every day pwede niyong balikan. Next year pwede niyong balikan pag may pinagdaanan kayo. Ba't ako dumadaan ng suffering na to? Alin kaya doon sa 5? Is the Lord directing my life? Is the Lord inspecting me? Susuko ba ako dito? Is the Lord correcting me? Baka kaya nangyari to, tinatama ako ni Lord. So I better listen. Or maybe the Lord is protecting me. Kaya nangyari to sa buhay ko. O kaya, maybe the Lord is making me a better person because of this. He is perfecting me. Okay? So, sana yun ang dala-dala natin after this recollection. Kasi nga, hanggat nabubuhay tayo, may pagsubok. At dahil buhay ka pa, may pagsubok, may pag-asa. Amen? Amen. So, thank you very much po sa inyo. Salamat.